Samantala, isang underwater town naman sa Nueva Ecija ang biglang lumitaw. Paano nangyari yun? Kausapin po natin ating Mojo mobile journalist si Francis Orcio. Okay, Francis, alam natin na noong 1970s, may mga pina-evacuate dyan para gawing dam, para gawing lake. Pero ano ba itong lumang bayan na nakita dyan sa Pantabangan? Ayan, Lord Gretsch, ito ang nakita nating lumang bayan dito sa Pantabangan. Yung, ayun nga, yung lumang bayan na pinalubog noong 1970. Parang mas mapalaki yung multi-purpose dam na itinuturing ngayon isa sa mga pinakamalaking dam sa Southeast Asia. So sa ngayon, itong lumitaw na bayan ay pang-apat na beses na nangyari since 1974. Kasi yung mga unang beses nangyari yan noong 1983, 2014, 2020, and this year, 2024. Lalo nangyari yan dahil na tumagtad na sa critical level itong Angat Dam at sa ngayon, or yung Pantabangan Dam, kaya sa ngayon ay nasa 174.37 meters na lang ito. Mm-hmm. Okay. Francis, teka lang, di ko narinig na mabuti, no? Every how many years nangyayari yung paglitaw nung bayan ng Pantabangan? Gretsch, walang specific na years yung paglitaw nitong bayan ng Pantabangan. Nangyayari lang ito kasi kapag yung panahon natin talagang mainit at sumasadsad yung tubig nito sa critical level. So sa ngayon, dahil nasa El Niño phenomenon tayo at nararanasan natin yung matinding tag-init, talagang ang sumadsad ito at bumaba sa critical level. Mm-hmm. Okay, so may mga reports noong March na critical level at Francis, ito bang, ano bang sabi ng mga nakausap mo dyan? Balita ko, inabot daw kayo ng halos 2 oras para makarating dyan sa kinatatayuan ninyo ngayon. Yes, Lord, actually, ito nagkaroon kasi ng aberya sa ating sinasakyan bago tayo makatubo at makarating doon sa mismong Pantabangan Dam. Mm-hmm. Pero doon sa mismong sementeryo naman na pinuntahan natin, or yung lumitaw na bayan, kasi aside doon sa lumang bayan, meron din katabing lumang sementeryo na nakita na rin. And ito yung mga ilan sa pinaypay natin gamit yung mga bangka doon kasi nagtanong din tayo sa mga mangingisda doon at sinubukan talaga natin puntahan mo yung lumang bayan. Oo. Mm-mm. Oo, gaano kalala yung yung lagay diyan sa dam? Kita natin tuyong-tuyo, kamusta naman yung mga magsasaka o yung mga residente diyan? Yes, Gretsch, actually itong pagsadsad ng Pantabangan Dam sa 174 meters, malaki yung implication niya at epekto sa irigasyon sa mga sakahan dito sa Nueva Ecija, considering na rin na rice bowl of the Philippines siya ang Nueva Ecija, and at the same time sa pinakamalaking rice producers ng dito sa bansa. Kaya yung dito sa sakahan talagang nararamdaman ng mga magsasaka, and at the same time malaki din yung independent ng Nueva Ecija sa power generation or power supply sa Pantabangan Dam dahil isa din ito sa pinagkukunan ng elektrisidad. So ito yung ilan sa mga epekto ng baba ng level ng tubig dito sa Pantabangan Dam. Oo. Pero Francis, hindi ba ito raw yung mga panahon na kailangan ng tubig kasi panahon na ng anihan, di ba? Nabanggit mo kanina yata ayon. Yes, Lord, itong March, April, panahon din ng anihan yan sa ilang mga sakahan dito sa bansa. Kaya siguro sa mga ilang sakahan dito sa Nueva Ecija, hindi man nararamdaman yung epekto nitong pagbaba ng level ng tubig dahil nasa pagpapahinga sila ngayon sa cropping season kasi inaasahan sa mga susunod na buwan pa sila magsisimula sa pagtatanim dahil sasabayan nito yung pagsisimula ng ulan. So sa ngayon may mga ilan naman tayong nadaanan ng mga sakahan na meron pa rin mga tanim, and ito siguro yung makikita natin na makakaranas ng epekto itong pagbaba ng level ng tubig. Francis, marami bang mga turista dyan sa area na yan? Dahil bilang minsan lang makita yung old town ng Pantabangan, marami na bang nagpapapicture, dumadami na yung tao sa paligid niyan? Yes, Gretsch, actually nakipagpanayam tayo sa tourism officer nitong Pantabangan Dam sa municipal office nila, and nakita nga nila yung pagtaas din ng turismo or ng mga pumupuntang turista dito sa Pantabangan Dam. Actually, may mga ilang tayong nakausap na turista. Yung iba galing sa ibang bayan ng Nueva Ecija, yung iba naman hindi sa Nueva Ecija talagang sinadya na puntahan itong lumbog na bayan or yung lumitaw na bayan ng Pantabangan para ma-experience nila and malaman din yung history na
itong lumang bayan. Kaya sabi din ng tourism office, inaasahan nila sa mga susunod na araw, baka tumaas pa yung bilang ng mga turista. Actually, Gretch, Francis, maraming resort sa area na yan. Pag papunta ka ng Baler, halimbawa, no, papunta ng Aurora, may area na madadaanan ka dyan, ang ganda ng winding roads. Tapos, may paakyat from the main road at meron isang Balinese type villa na parang, my God, saan galing to? At ang ganda ng view, kitang-kita mo. Malapit lang dito. Malapit dyan. At kitang-kita mo yung dam na yan talaga. At interesting kasi ang daming maaring gawin. Ano? May mga water sports na ginagawa. Simpleng picnic makikita mo dun sa gilid. At ito ay very, very, kailangan ng konting tulak. Pero tama ba, Francis, yung Pantabangan ay tumatanggap lamang ng tubig mula sa isang dam na mas mataas pa dyan? Hindi yan malinaw sa atin, Lord, pero itong Pantabangan Dam kasi, ang pinaka-pinapupunan nito ng tubig ay mula doon sa malapit na ilog, kasi isa to sa, exit route ng sobrang tubig na nagmumula sa ilog. At the same time, yung mga tubig nila dito din bumabagsak sa Pantabangan Dam. Oo. Alam mo, noong 1997, Gretch, Francis, there's talk of, ganyan din, critical level, cloud seeding ang katapat. Oo. Worst comes to worst. Pero paalalahanan natin lahat ng mga pupuntang turista dyan, bawal kumuha o magtangay ng mga bricks. Bricks? Oo, kasi yung ibang mga ginagawa souvenir, ibang mga tao. Sabi nung local government dyan, na huwag nyo nang kunin, kundi wala na makikita yung ibang henerasyon ng mga bibisita dyan. Tingnan natin, yan po ang resulta ng the price of progress. Hindi, kasi bukod dyan, sa nakikita natin, yung isa pa yan, yung church na yan, yung belfry, tsaka yung cruise, bricks yan eh. Pag nag-close up ka, pwede kang makikita mo dikit-dikit na mga bato-bato. So siguro yung sinasabi, huwag kayong kukuha. Hayaan nyo na yan dyan. Nasa 1,500 to 1,700 yung populasyon na kailangan ilikas para gawin yung dam na yan, para magkaroon lang ng kuryente at tubig ang mga tao. So, may isang project din dati na ganyan dapat mangyayari noon sa Cordillera, yung Chico Dam, yung Chico River Dam, pero na-cancel yon. At mahabang usapan yan, Gretch. Ikikwento ko na lang sa'yo minsan. Okay, ano pang story ang hinahabol mo dyan, Francis? Yes, Lord, Gretch, ito inaasahan natin sa mga susunod na araw. Meron tayong mga istorya na binubuka, halimbawa itong dahil na tagbilit patok dito sa Nueva Ecija. Bilang in-introduce din ng Central Luzon State University, itong tilapia ice cream. So mapapanood natin sa mga susunod na araw kung ano ba itong mga technologies na sa-invento din ng mga taga-Nueva Ecija. Saka natin yan, mga related pa rin na story sa tagbilit. Tilapia ice cream ba ang narinig ko? Oo nga eh. Tama ba, Francis? Tilapia yes, Lord, Gretch, tilapia ice cream. Mukhang parang masarap tikman yan dito sa Afternoon Delight, Parang okay na ako doon sa Liway ba yun? Limay. Okay. Sige, abangan natin yan. Maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Francis Orso. Thank you very much.